Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, isa pong nakakalungkot na naman pong balita mga katambay. Ang lumabas po sa ICC, expected na naman po natin. Talaga po naman ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte ay hindi po katanggap-tanggap sa ating pong matitinong Pilipino. Lalo-lalo po ang ginawang kidnapping ng sarili nating gobyerno. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kabayan, ang ICC po, dahil alam naman po natin, hindi naman po makakarating yan umano dyan kung wala pong nag-utos at wala pong nagbayad umano. Ayan po, tinanggihan po ng ICC ang interim release po ng dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot po. Pero expected po natin dahil nga po politika. Malalim na pamumulitika, mga kabayan. At syempre, yan naman po talaga ang plano nila na hindi na po yan makalabas gamit ang puwersa kasama pa ang pera yata ng taong bayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga kabayan. Ang nangyari po na hindi po pagbigay na interim release ng ICC sa dating Pangulong Duterte. Tinanggihan ng International Criminal Court ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release at mananatili siyang nakadetain sa The Hague ayon sa nilabas na desisyon ngayong Biyernes, October 10. Masyadong malaki ang tsansang takasan ni Duterte ang hustisya, hadlangan niya ang proceedings at magpatuloy siya na gumawa ng krimen ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Binigyang pansin ng 3 judges ng chamber ang paulit-ulit na pagtawag ni Duterte sa kanyang pagkaaresto bilang kidnapping. Pati na rin ang kanyang family connections bilang ebidensyang maaari siyang tumakas sakaling palayain. Paano makakatakas mga tambay? Ang gobyerno pinupolitika sila. Meron ba makakatakas na ang gobyerno pinupolitika sila mismo? Ang buong angkan nila? At isa pa, hindi naman makakauwi ng Pilipinas. Hindi ba? Ang hiling lang po ng pamilya, madala po sa maayos na ospital, maalagaan, dahil nga sa katayuan ng dating Pangulo. Hindi po ba? Dahil wala naman pong ospital doon sa loob ng ICC. Hindi po ba? Wala namang ospital doon Hindi po ba? Clinic lang ang nandun, clinic. Kaya nga lang po, talagang gusto na po talaga nilang tsugiin. Yan naman po yata ang plano nila. Matsugi na ang dating Pangulo. Hindi po ba? Hindi po makatao. Nakita nyo po, anong klaseng ICC yan? Hindi man lang makakuha ng human rights itong dating Pangulo sa kabila ng kanyang sakit at edad. Mahina, tatakas. Makakatakas pa ba? Hindi na nga. Anong puwersa ang makukuha ni dating Pangulong Duterte? Yung interim release, saan po? Kahit nga doon sa Netherlands, mailabas lang siya doon at madala. At matingnan ng mga espesyalistang doktor, lalo-lalo yung mga doktor niya. Di po ba? Kahit nga sabihin natin sa Japan siya dalhin. Sa tingin nyo, makakauwi pa rin siya ng Pilipinas? Sa tingin nyo, tatanggapin siya ng Pilipinas? Sige nga, tatanggapin siya ng Pilipinas na yung mismo yung nagpakidnap sa kanya umano. At ginastosan niya na napakalaking pera pa yata. Sige nga, anong katarantaduhan yan? Ganyan po sila nagkaroon ng sabwatan umano, mga bayan. Talagang planado po nila Nakita niyo po, sino po bang nasa likod nito halos na kumikilos at gumagalaw? Hindi po ba? Kasama pa umano ang gobyerno. Sila Trillanes, mga makakaliwa. Nagsama-sama po sila para pabagsakin. Hindi po ba? At ngayon, sino po isinusunod nila? Planado po yan Sino po sinusunod nila ngayon? Di po ba Vice President ang plano naman nilang pabagsakin para po yung kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila? Kaya lang, ang lahat po ay may katapusan. May katapusan. Ngayon pa, nakita po ng taong bayan, nakita natin ang ginawa po nila katarantaduhan, kawalangyaan. Niwalang-ya na nila ang dating Pangulo. Niwalang-ya pa nila ang ating kapirahan. Ibinaon pa tayo sa utang. Nakita nyo po mga kawalang-hiyaan itong mga tao na ito umano. Kaya ito po mga tambay,
Ang tagumpay po nila, hindi po yan forever. Lagi pong may katapusan lahat ng ginagawa nila. Ngayon, nakita po ng buong sambayanan na may utak at may pagmamahal sa ating bansa. Kung sino-sino po itong mga tao na ito na mga salot sa ating lipunan. Nakita na po natin ngayon, lantaran na po silang lahat, naglabasa na po silang lahat. Hayag na po kung sino-sino po ang mga salot at mga demonyo na nagsasabuatan politikal, mga politiko. Kasabwat pala nila, halos lahat sila. Hayag na hayag po, hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, ang nakakalungkot po na balita dahil ito po naman talagang hindi na po umiiral ang hustisya po dito. Iba na po ang umiiral dito, political komento ko po. Ang umiiral po rito ay hindi na hustisya, politika, mga kabayan. Ginamitan pa umano ng pera. Kaya po dito mga kabayan, may hangganan po yan. Yung nakaupo po ngayon, sa galit ng taong bayan sa nakaupo ngayon. Lalo-lalo po sa paglilingkod, korupsyon, pamumulitika. At hirap na hirap tugunan ang maraming problema sa ating bansa. Hindi po ba? Ngayon, sunod-sunod po ang trahedya natin. Nakikita niyo po bang maayos ang pagtugon? Kulang na kulang. Dahil po ang pera ay wala na po yata. Hirap na pong tugunan. Hindi po ba? Yan po ba ang sasabihin po ng media na napakahusay maglingkod? Ikumpara mo ron sa pinatapon at pinulitika? Sige nga, wala po sa dagakuko. Hindi man lang po nakakuha ng kuko sa gakuko ni dating Pangulong Duterte ang paglilingkod ng sinasabi ng mainstream media at nitong media na ito. Grabe, ganun po nila ipolitika dahil po sa pera. Lumalaga na po ang pera at itinatapal po sa kanilang lahat umano, mga kababayan, para po sila'y mabulag at maging utos-utosan ng ganitong sistemang gobyerno. Yan po'y dinanas na po ng mga magulang natin yan. Dinanas na po ng ating mga lolo sa panahon po ng kanilang lahi. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito pa mga tambay, wala pong aasahan ang sambayan ng Pilipino, yung matitino sa ganitong klase. Kahit po ano gawin, kung may nagutos, may nagbayad, at political, at alam naman po natin ang ICC ay nanganganib po, lalong-lalo ang kanilang kaperahan. Nakapris po ang kanilang kaperahan, pinris po ng Amerika, hindi po ba? Ng United Nations. Kaya po kailangan po nila si dating Pangulong Duterte umano para po sa pera yata. Hindi po ba? Sana po umaksyon naman po ang United Nations dito. Umaksyon naman po ang United Nations dahil wala pong nakukuhang human rights ang dating Pangulo dito po sa sinasabi nilang International Criminal Court. Masyado po itong napakademonyo umano kung paano po magpatakbo itong ICC. Masyado pong political, mga kababayan. Halatado. Kaya ito po, sana mga tambay, hindi na po magtagal ang napakasamang sistema ng pamumulitika sa ating bansa. Sana po mawakasan na. Sana po mga kababayan, magkaisa po tayo. Hindi po natin kailangan ang ganyang klase na style ng pamumulitika. Inuubos at grabe kung saan po dinadala ang ating kapirahan. Pagdating sa trahedya at sakuna, walang magawa. Pero pagdating sa pamumulitika at korupsyon, grabe po, bumabaha ang pera nila. Pero sa paggawa at pagtulong sa atin, mamamatay tayo ng dilat pagka sila po ang inasahan natin, mga kababayan. Muli po mga tambay, nakakalungkot na balita. At ito naman po expected na natin, talagang grabe, dahil hindi naman po mapupunta si dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC, diyan po sa Netherlands, kung wala pong nag-utos at gumastos na gobyerno sa ating bansa. Umano, nakakalungkot. Muli po mga tambay, sama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Sa kabila po na grabe po ang pamumulitika at hindi na po tiningnan ang kalagayan niya
ang kanyang kahinaan at kailangan na po ng kalinga ng ospital, hindi po ng ICC. Kaya po sa nakikita natin, gusto na po nila talagang matsugi ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you rin po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po, patuloy po tayong magdasal at sama natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at lalo-lalo po ang ating dating Pangulo na sana po mailayo sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal. At ingat-ingat po tayo mga kababayan at magdasal at na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po. At siyempre po, sama rin po natin sa dasal ang mga kababayan po natin na malagpasan po natin ang lahat po na trahedya na pinagdadaanan po natin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Thank you po. Paalam po muna. Bye-bye.